IFM. Mahalagang malaman natin ang lahat-lahat sa mga taong mahal natin. At natural lang na masaktan at magalit tayo sa kanila kapag may itinago sila sa atin. Ako nga pala si Carmen, 28 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Taguig. Nagulat ako nung nalaman ko na meron na palang radio drama sa gabi. At nagagandahan talaga ako sa mga kwentong napapakinggan ko sa Dear IFM at ang gagaling ng mga dramatistang gumaganap dito. Nakakatuwa lang kasi parang nanonood ako ng teleserye habang nakikinig ako sa radyo. Sa totoo lang, wala naman akong balak na magpadala ng kwento dito. Pero dahil may pinagdadaanan ako ngayon, nagdesisyon akong ibahagi sa inyo ito at baka sakaling matulungan nyo rin ako. Lander, may ginagawa ka ba? Oo. Nakita mo naman, di ba? May tinatype ako dito. Ang ibig kong sabihin, importante ba talaga yung ginagawa mo? Oo naman, Carmen. Trabaho to eh. Pwede bang mamaya mo na lang ituloy yan? Okay. Pwede naman, pero tungkol ba sa yung sasabihin mo? Parang sobrang importante naman yan. Oo, Lander. Importante talaga to. Lalong-lalo na para sa relasyon nating dalawa. Kaya dapat talagang pag-usapan natin to. Okay, sandali ha. Ililigpit ko lang tong laptop ko. Ay, nako. O ngayon, tungkol saan to? Well, unang-una, may itatanong muna ako sa'yo. Siguraduhin mong magsasabi ka sa akin ng totoo, ha? Ano? Bakit? Lander, ano ba? Oo, sige. Magsasabi ako ng totoo. Ano ba yung tanong mo? Okay. Lander, wala ka bang itinatago sa akin? Oh, Carmen naman. Ano ba namang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Wala naman. Sigurado ka? Oo. Talaga? Oo nga, wala akong babae. Pati yung mga naging ex ko, sinabi ko na sa'yo kung sino sila. Teka nga, tungkol ba dito yung usapan natin, ha? Baka naman may nakalimutan kang sabihin sa mga naging ex mo sa akin. Kapag may nakaligtaan ka, humanda ka sa akin. Hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Carmen, hindi ko naman matatandaan lahat yan. Yung mga naging ex mo, hindi mo matatandaan? Oo, relax. Ang ibig ko sabihin, siyempre, yung mga sinasabi ko sa'yo, yung mga naging seryoso lang. Yung mga fling-fling lang, hindi ko na masyadong tatandaan yun, siyempre. Kalokohan. Alam mo, kahit fling-fling lang yan, hindi mo makakalimutan dapat. Ako naman, Carmen naman. Tinigil ko yung trabaho ko para lang dito. Alam mo, nakaraan na yan eh. Hindi na natin dapat pinag-uusapan yung mga ganyan. Hindi. Mahalagang malaman ko ang lahat-lahat tungkol sa'yo. Kilala mo ako. Hindi ako matatahimik kung pakiramdam ko may itinatago ka pa rin sa akin. Kaya kung ayaw mong makulitan, siguraduhin mong nasabi mo na lahat sa akin yan. Siguro para sa karamihan ng mga tao nakikinig ngayon sa kwento ko, napakababaw at hindi naman talaga importante ang gusto kong malaman sa boyfriend ko. Pero para sa akin, mas mahalagang malaman ko ang mga bagay na ito para lalo ko pa siyang makilala. Kung hindi ko aalamin ang mga ito, paano ko siya mapagkakatiwalaan, di ba? Magmula nang naging kami ni Lander, marami na akong tanong na hindi lang tungkol sa kanya. Kung hindi, pati na rin sa pamilya niya, mga kaibigan niya, at marami pang iba na may kinalaman sa kanya. Aminado naman akong nakukulitan na rin si Lander sa akin. Pero importante talaga sa akin na malaman ang lahat-lahat tungkol sa kanya. Kaya, hindi ako natutuwa kapag meron siyang itinatago sa akin, lalong-lalo na sa nakaraan niya. Lander, parang ang ganda pala dito, no? Mukhang okay naman. Guys, sandali lang ha. Inaayos lang ng boyfriend ko yung mga rooms na tutuluyan natin. Okay lang ba kayo dyan? Oo, okay lang, Rose. Huwag mo kaming isipin. Hindi pa naman kami naiinip. Lander, pasensya na talaga ha. Dati hindi ganito eh. Maayos naman nung dati tayo. Rose, huwag ka nang mag-alala ha. Huwag ka nang mag-alala. Okay lang kami ni Carmen dito. Hihintay na lang namin kayo. Kung may problema, sabihan nyo lang kami ha. Okay lang. Sige. Sorry talaga ha. Sandali na lang.
Malapit na siguro to. Oo, sige lang. Lander, tingnan mo, oh. Ang kintab ng sahig dito. Ay, syempre naman, hotel to eh. Dapat talaga ganyan kakintab dito. Sana sa bahay namin, ganito rin kakintab yung sahig. Babe, pwede naman yun eh. Paano? Isa pa kasimple ha. Di gumamit lang kayo sa bahay ng Star Wax. Kintab to the max. Ganon ba? Sige, sabihan ko nga si Mama na bumili niyan kapag mamimili sila. Ay, sana talaga makaakit na tayo. Gusto ko na makapagpahingi. Lander, may itatanong lang ako sa'yo. Ay, ano na naman yung itatanong mo naman? Naging kayo ba dati ni Rose? Ha? Hindi. Ano ka ba? Alam mo namang tropa ko lang yan eh. Sigurado ka dyan? Oo nga. Teka, ba't ba natanong yan? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Baka kasi naging kayo eh. Alam mo na? Ano ba? Tumigil ka nga dyan. Nakakahiya oh. Mamaya marinig pa tayo ni Rose tsaka ng boyfriend niya. Imbis na maging masaya tong pagstay natin dito magkagulo pa. Sorry na. Gusto ko lang naman malaman yung tungkol sa'yo eh. Ay nako. Okay. Alam ko naman yun eh. Pero wag ngayong Carmen, ha? Mahirap na. Mag-enjoy na lang tayo, okay? May isa pa akong itatanong. Man, ano na naman yun? Nakapunta ka na ba dati sa hotel na to? Hindi. Ngayon pala ako nakapunta, first time. Sigurado ka ba dyan? Oo nga. Papunta na si Rose dito. Huwag ka na masyadong matanong, ha? At gusto ko makaiwas sa gulo, ha? Lander, sorry kailangan ka raw ni Mark dun eh. Tapos, pasama na rin daw yung mga IDs nyo. Ganun ba? Sige. Carmen, akin na yung ID mo. Kailangan daw. Puntahan ko lang si Mark doon, ha? Carmen, sorry talaga. Pero mabilis na lang to, promise. Mamaya-maya lang makakaakit na rin tayo. Okay lang, Rose. Lagi ba kayong pumupunta ni Mark dito? Parang maganda dito sa hotel na to eh. Pangatlong beses pa lang namin pumunta dito. Kasama rin si Lander nung last time na pumunta kami dito eh. Ano? Hindi mo ba nasasabi ni Lander sa'yo? 4 din kaming pumunta dito noon. Ako, si Mark, si Lander, tsaka yung girlfriend ni Lander noon. Masaya kami noon. Kaya, alam mo, sana mag-enjoy tayong 4 kasi ngayon, ikaw naman yung kasama namin. Yung sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon, napalitan ng pagkainis at galit. Hindi ko akalain na kahit malinaw na kay Lander na ayokong may tinago siya sa akin, nagawa niya pa rin hindi sabihin kung ano ang totoo sa akin. Ayoko pa naman yung nagsisinungaling. Kaya kahit na anong pagpipigil pa ang gawin ko, hindi ko pa rin maitago kay Lander pati na rin kay Rose at sa boyfriend niya ang nararamdaman ko. Nakasimangot lang ako kahit na nagsasaya silang tatlo. Hindi lang pinapahalata ni Lander, pero alam kong nararamdaman niyang may problema. At kahit natapos na ang bakasyon namin, galit pa rin ako sa boyfriend ko. Carmen, okay ka lang ba? Lander, wag kang magulo. Nanonood ako eh. Sayang naman yung punta ko dito kung nanonood ka lang dyan, oh. Ano? Asikasuhin mo naman, oh. Kung gusto mo, manood ka na lang din dyan. Huwag mo akong istorbohin. Ayoko niyan. Ang gusto ko, mag-usap tayo. Ayokong kausap ka. Ganon. Ayaw mo kong kausap, ha? Alika. Ang bastos mo naman eh. Nanonood pa nga ako, di ba? Ayaw mo akong kausapin, eh. Ano bang problema mo? Ikaw nga yung dapat na tinatanong ko dyan. Carmen, may problema ba tayo? Ewan ko sa'yo. Sagutin mo yung tanong ko. Huwag mo akong gawin parang tanga dito. Oo! May problema at malaki. Kung meron problema, dapat pinag-uusapan natin ng maayos yan. Hindi yung ganyan na bigla mo na lang akong hindi kakausapin. Nasa hotel pa lang tayo, ganyan ka na sa akin. Ano bang problema mo? Kasalanan mo to eh. Ay, ano naman ba itong kasalanan ko sa'yo, ha? Gusto mong malaman kung ano yung kasalanan mo? Oo, di sige, sabihin mo.
Kasi ang alam ko, wala naman akong ginagawang mali dito. Sigurado ka ba dyan, Kaya ha? ka na naman eh. Pwede ba sabihin mo na lang sa akin kung ano yun? Alam mo, sinungaling ka eh. Ang sabi mo sa akin, hindi ka pa nakakapunta sa hotel na yon. Eh yun naman pala, dati ka nang sinama nila Rose doon at kasama mo yung ex mo. Oo, sige na. Sorry na, ha? Sorry. Hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Pero talaga ba? Big deal na sa'yo yun. Para yun lang. Napakababaw naman ang dahilan mo para magalit ka sa akin. Eh bakit naman kasi hindi mo na lang sabihin sa akin yung totoo? Tapos kasama mo pa yung ex mo? Yan! Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Kaya hindi ko talaga sinabi sa'yo yung totoo kasi magiging issue na naman yan sa'yo. Talaga? Alam mo Carmen, ewan ko na sa'yo. Wala na sa lugar yung pagsiselos mo eh. Kaya nga ex di ba? Ex! Nakaraan ko na siya. At wala na akong kinalaman pa sa kanya. Kasalanan ko pa rin ba kung dati kami nagkaroon ng relasyon? Ha? Hindi na natin dapat pinag-uusapan to eh. Isipin mo ha. Nagtatalo tayo sa isang bagay na matagal nang nangyari. Ano gusto mo? Baguhin ko yung nakaraan? Parang tanga na eh. Aminado naman akong kaya na rin siguro ganito ang ugali ko kasi may mga insecurities rin ako. Nakakaramdam pa rin ako ng pagsiselos lalo na kapag mga ex-girlfriends na ni Lander ang pinag-uusapan. Pero ang gusto ko lang naman ay lalo ko pang makilala ang taong minamahal ko at maging mahalagang bahagi rin ako ng buhay niya sa pagsasabi niya sa akin ng totoo. Wala namang masama ko ang hihinihingi ko lang sa kanya ay mabigyan lang niya ako ng dahilan at papatunayan niya na mapagkakatiwalaan ko siya. Kahit pa maliit na bagay lang yon, ayokong niloloko niya ako. Kahit na ako mismo, meron ding sikretong itinatago sa boyfriend ko. Dahil alam kong marami na rin akong atraso kay Lander dahil sa pagiging praning ko kapag may mga hindi na siya nasasabi o nagsisinungaling siya sa akin tungkol sa nakaraan niya, gumagawa naman ako ng paraan para makabawi sa kanya. Siyempre, ayoko namang lagi na lang kami nag-aaway ng dahil lang sa hindi ako matahimik kapag may mga hindi siya nasasabi sa akin tungkol sa kanya. Mas gugustuhin ko pa rin yung hindi kami nagkakasagutan at nagbabangayan. Madali naman makuha ang loob ng boyfriend ko. Konting lambing ko lang sa kanya, ipinaparamdam na niya sa akin agad na okay na ang lahat sa aming dalawa. Lander, thank you ha. Sinamahan mo ako mag-grocery ngayon. Siyempre naman. Mahal kita eh. Pababayaan ba naman kitang mahirapan eh. Ang dami-dami ng mga pinamimili mo. I love you. Sus! Tapos mamaya, aawayin mo na naman ako. Lander, hindi naman ako nagagalit kapag nagsasabi ka ng totoo eh. At wala kang tinatago dapat sa akin. Eh doon lang naman ako nagagalit, di ba? Oo na. Sige na. Teka. Nakuha ba natin yung sabon dapat lagi natin ginagamit? Oo naman. Makakalimutan ko ba naman yun? Shield Bath Soap. 24-hour germ protection. Galit sa sakit. May malasakit. Recommended by the Philippine Nurses Association. Kaya nga, hindi pwedeng hindi natin mabili yan para protektado ang mga katawan natin sa mikrobyo. Lander, sorry may tumatawag, sasagutin ko lang. Oo, sige, baka parents mo yan. Baka may ipapabili. Sagutin mo na para maihabol at maisama natin dito sa mga pinamili natin. Okay, sandali lang Ngayon ko lang ulit napakinggan yung boses mo. Nakakamiss naman. Carmen, sino yan? Sina Tito yan? Hindi. Wrong number. Wrong number pala. Di ibaba mo na yan. Hindi. Kakausapin ko lang. Makulit kasi to eh. Pagsasabihan ko na wag nang tumawag ulit sa akin. Sige. Ikaw bahala. Hanap lang ako ng pwesto Hindi ko kasi maririnig dito kapag maraming tao. Sige. Ako muna magbabantay dito. Go. Bakit mo ako biglang tinatawagan? Bakit? Masama ba? Nagsabi ko nga kanina, namimiss na kita. Oo, masama. Dahil may pamilya ka at ayoko na magkaroon ng connection sa'yo. Yung boyfriend mo ba yung kasama mo ngayon? Sigurado ka na ba dyan sa lalaki na yan?
Baka naman wala ring kwenta yan. Wala ka nang pakialam doon. Masaya na ako at wala na akong kinalaman sa'yo. Mahal ko ang boyfriend ko. Huwag ka nang tatawag Huwag mo na akong guluhin at tahimik na ang buhay ko, please. Kung kailan pa naman na maganda ang araw para sa aming dalawa ni Lander, saka ko pa natanggap ang tawag na to mula sa isang taong gusto ko na talagang makalimutan. Pilit ko nang binubura ang taong ito sa alaala ko. Ni ayokong maalala pa ang anumang koneksyon na meron ako sa kanya. Boses pa lang niya, alam na alam ko na kung sino siya. At nararamdaman ko ring hindi siya gagawa ng maganda. Ang akala ko ay wala na siya sa buhay ko. Ang akala ko ay tuluyan na ako nakatakas sa kanya. Pero hindi ko napaghandaan ang pagbabalik niya na pwedeng gumulo, hindi lang sa buhay ko, kung hindi pati na rin sa pagmamahalan namin ng boyfriend ko. Carmen, maraming salamat at pumayag ka na rin na makipagkita sa akin. Alam mo, matagal kong hinintay tong pagkakataon na to. Alam mo, napilitan lang naman akong pumunta rito dahil ang kulit-kulit mo Pinagbigyan lang kita para matigil ka na. Sa tingin mo ba, ngayon nagkausap na ulit tayo, titigil na ako? Ha? Malaking pagkakamali ko talaga yung pinakawalan kita sa buhay ko. Martin, ano ba talaga ang gusto mo, Nakipaghiwalay na ako sa'yo. Gusto ko maging tahimik naman yung buhay ko. Bakit mo ba ginugulo? Napakasakit naman ng mga naririnig ko galing sa'yo, Carmen. Pinagsamahan din naman tayo, di ba? Kung pwede ko lang na makalimutan at burahin sa buhay ko kung ano man yung pinagsamahan natin. Siguro ginawa ko na, Martin. Huwag ka namang ganyan. Pareho naman natin napakinabangan ng isa't isa. Nagkaroon ako ng batang syota. Kumita ka naman ng malaki sa akin. Iba na ako ngayon, Martin. At kung umaasa ka na ibabalik ko sa'yo yung dati, pues nagkakamali ka. Hindi ko nababalikan yung buhay na yan. Okay na sana yung setup natin dati. Bakit naman bigla ka na konsensya? May pamilya ka. Hindi mo ba naiintindihan yun? Paano pala kung wala akong pamilya? Iiwanan mo pa rin ba ako? Alam mo, ewan ko sa'yo Ayoko ng pag-usapan pa yan at hindi naman mahalaga sa akin yan. Hindi, Carmen. Importante para sa akin to. Ngayon na nga lang tayo nagkita kaya susulitin ko talagang oras na kasama ka. Alam mo, nababaliw ka na talaga Baliw na baliw sa pagmamahal ko sa'yo. Kahit kailan, walang pagmamahala na nangyari sa atin. Naging libangan lang natin ang isa't isa. Alam mong hindi totoo yan. Di ko tatanggapin yung sinasabi mo. Alam kong minahal mo rin ako. Sarado na talaga yung isipan mo, no? Ni hindi mo na pinakikinggan yung mga sinasabi ko. Alam mo, malala na yan, Martin Carmen, alam mo sa totoo lang naiinis na ako. Talaga bang hindi na magbabago yung isip mo? Ha? Di ka na ba talaga babalik sa akin? Hindi na! Wala na akong balak na sirain pa ulit ang buhay ko kapag bumalik ako sa'yo. Ganun pala. Sige. Akala mo ba matatapos na lang ang lahat dito? Hindi! Hindi kita titigilan. Binigyan kita ng isa pang pagkakataon pero tinanggihan at binastos mo ko. Ayaw mong masira ang buhay mo sa akin, di ba? Tignan mo na lang kung ano yung kaya kong gawin sa buhay mo at sa buhay ng boyfriend mo. Hindi ko na masyadong inisip pa ang mga huling sinabi ni Martin sa akin. Ang gusto ko lang ay ang matapos na pag-uusap namin at makalayo na sa kanya dahil ayoko na talaga mapalapit pa sa kanya. Ang pagkakaroon namin ng relasyon ni Martin ang isang yugto ng buhay ko na sobrang pinagsisisihan ko. Kapag naalala ko ang lahat-lahat sa aming dalawa, nandidiri ako sa sarili ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ko ang bagay na yon kasama siya. Pero hindi na yon mahalaga. Basta, tinapos ko na ang lahat-lahat para sa aming dalawa at bahala na siya sa buhay niya. Huwag lang niyang guguluhin ang buhay namin ni Lander. Lander, bakit naman bigla-bigla mo akong pinuntahan dito sa amin? May pag-uusapan tayo. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan sa loob ng bahay to? Hindi.
Bakit hindi? Ayoko marinig ng mga magulang mo yung pag-uusapan natin. Lander, may problema ba? Aba, ewan ko sa'yo. Ano ba yung dating ginawa mo na hindi mo sinasabi sa akin? Alam mo, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo, Lander eh. Ayos Hindi mo talaga alam, ha? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Teka nga, pwede bang diretsahin mo na lang ako kung ano ba talaga yung gusto mong sabihin sa akin? Hindi, Carmen. Dadahan-dahanin natin. Gusto kong maintindihan kung bakit ngayon ko lang nalalaman itong mga bagay na to. Ano ba kasi yung gusto mong malaman, ha? Kung hindi mo natatandaan kung ano yung ginawa mo dati, baka naman maalala mo kung sino tong taong to. Lander, tama na. Sino si Martin, Carmen? Huwag mo nang itanong sa akin yan. Bakit hindi? Ikaw kapag nagtatanong ka sa akin tungkol sa mga nakaraan ko, ganun-ganun na lang, di ba? Tapos ngayon ikaw naman yung tinatanong ko, ayaw mo sumagot? Hindi naman ganun kasimple yung nakaraan ko. So, ang ibig sabihin, parte talaga ng nakaraan mo si Martin. Ganon, di ba? Parang awa mo na, Lander. Kalimutan na natin to. Hindi ko pwedeng palagpasin to, Carmen. Ayoko rin may tinatago ka sa akin, ha? Sagutin mo yung tanong ko. Sino si Martin sa buhay mo? Dati niya akong kabit. Yun ba? Yun ba yung gusto mong marinig sa akin, ha? Ayan na! Sinabi ko na! Ngayon ano pa bang gusto mong malaman? Bakit hindi mo sa akin sinabi to, ha? Dapat yung mga ganitong bagay. Kasi dapat yung mga ganitong bagay nalalaman ko. Hindi naman ganun kadaling sabihin sa'yo to, Lander eh. Saka parang awa mo na. Hinaan mo naman yung boses mo. Hindi alam ng mga magulang ko yung tungkol dito. Please. Napakadaya mo, Carmen. Ang daya mo. Kapag may hindi ako nasabi sa'yo tungkol sa nakaraan ko, nagagalit ka sa akin. Tapos ikaw, mas matindi pa pala yung tinatago mo. Kung ganito lang din pala yung magiging takbo ng relasyon natin. Carmen, ayoko na. Ayoko magtiwala sa taong hindi rin ako pinagkakatiwalaan tungkol sa nakaraan niya. Hindi ko naisip na babalik din pala sa akin ang mga nagawa ko noon kay Lander. Ngayon ko palang naisip ang mga naging pagkakamali ko sa kanya. At matindi ang naging pagbawi nito laban sa akin. Lahat pala talaga ay gagawin ni Martin para lang bumalik ako sa kanya. At sinisisi ko talaga ang sarili ko dahil hindi sumagi sa isip ko na pwede rin niyang kontakin si Lander para sabihin sa kanya ang parte ng buhay ko na pilit kong itinatago sa kanya. Sa ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap ni Lander. Sa totoo lang, nag-aalala na ako dahil mukhang dito na matatapos ang relasyon naming dalawa. Sobrang pinagsisisihan ko talaga ang mga nagawa ko sa kanya. At gusto ko sanang magkaayos na kaming dalawa. Mga idol, ano kaya ang dapat kong gawin? Anumang payo ang maibibigay niyo sa akin ay pakikinggan ko. Maraming salamat Dear IFM sa pagkakataon na maibahagi sa inyo ang kwento ko. More power sa inyong programa. Carmen. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampag-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin.
Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.